Para sa ating pangangaral, buksan nyo ang inyong mga Biblia sa Aklat ni Juan. Tayo patuloy sa ating pag-aaral ng Aklat ni Juan. Tayo ngayon ay nasa Kabanatang 3, talatang 16 hanggang talatang 17. John chapter 3, verse 16 to 17. Itong talatang ito ang pinakatanyag na talata ng Biblia. Maging mga hindi mananampalataya ay memoryado ang mga talatang ito. Siguro hindi kasama yung verse 17 sa memories ng iba. Ang ngunit ito ay kilala na mensahe ng Ebanghelyo. At kung minsang pipiliin ang summary of the gospel, ang kadalasang ibibigay ay ang John chapter 3 verse 16. At totoong na ihahayag ditong maliwanag ang mabuting balita ng Diyos. Gayunpaman, ito'y tanyag sa atin na mga matagal ng mananampalataya at matagal na natin itong napag-aralan. Tulad nga ng sinasabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel. At hindi dapat natin maliitin ang Ebanghelyo sapagkat ang pangangaral ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng bagong doktrina o gumraduate tayo sa supposedly basics of our faith, kundi na ating ikagalak ang kapangyarihan ng Diyos sa pagliligtas, the power of God unto salvation. At yun nga ay ang mensahe ng Ebanghelyo, ang paghahayag ng kanyang biyaya sa mukha ni Jesucristo. Kaya tayo ay magalak na tingnan itong pagpapahayag ng biyaya ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Ating painggan ang sinasabi sa 1, Kabanatang 3, talatang 16 hanggang 17. Babasahin ko ito sa salin sa Tagalog. Ito po ang salita ng Diyos. Sapagkat ganoon inibig ng Diyos ang sanlibutan, kaya ipinagkaloob niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat isinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang sa pamamagitan niya ay maligtas ang sanlibutan. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos sa langit, maging sa harap ng inyong liwanag, kami minsan ay bulag sa aming sarili. Kaya nga sa oras na ito, Panginoon, sa aming pakikinig ng inyong salita, dalangin namin na sa tulong ng inyong banal na Espiritu, buksan niyo ang aming mga puso na kami magkaroon ng pananampalataya at ng kakayanan na maunawaan ang pag-ibig mo sa mukha ni Jesucristo. Tulungan mo kami, Panginoon, na makita anong luwalhati ng iyong biyaya nang sa gayon sa aming buong buhay, sa aming araw-araw na paglakad, ay lagi kaming may pagkamangha at papuri sa iyong pangalan. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang mga manggagamot ay maaari nating masabing nagliligtas ng buhay. Ang mga may sakit na maaaring nasa panganib na ang kanilang buhay ay maaaring magkaroon ng pagkakataon sa pamamagitan ng pagdaan sa isang doktor at sa kanyang galing at kaalaman ay mabigyang lunas ang kanyang sakit. Masasabi natin na ang mga doktor ay nagliligtas ng buhay. Pero hindi karaniwan na ating sasabihin, bagamat sila ay nagliligtas ng buhay, na sila ay umiibig sa kanilang mga pasyente. At isang ang kalakaran sa mga ospital na hindi mag-oopera o hindi siya ang magbibigay ng magiging pasyente niya ang isang mahal sa buhay dahil ito'y makaka-distract, ito'y makakapahirap doon sa doktor na makapag-opera, makapagbigay ng lunas ng may malinaw na kaisipan. Dahil sa harap ng kanyang nahihirapang mahal sa buhay ay baka hindi niya maibigay ang malinaw at tamang lunas. Kaya sa harap ng isang pasyente, bata, matanda, sa isang nahihirapan sa ospital, makakakita ka ng dalawang
imahe. Makikita mo ang kanyang mga mahal sa buhay na hindi alam ang gagawin, nababalisa sa kanyang kalagayan, at isang doktor na siya siguro ang pag-asa para siya ay mabigyan lunas, pero mukha siyang walang pakialam doon sa may sakit. At minsan nga, yung pagkilos ng isang manggagamot sa harap ng isang mahal sa buhay, parang matatawag na cold. Pag yung isang pasyente ay walang malay, ay sasampal-sampalin yun ng doktor, para bang wala siyang pakialam na nandun yung kanyang mga mahal sa buhay. Hoy, nakikita mo ba ako? Alam mo pangalan mo, sabihin mo sa akin. Parang wala siyang pagmamalasakit doon sa nahihirapang may sakit. Pero ito man ay isang cold na paggawa ay naiuunawaan natin na bagamat ganito siyang kumilos, ganito ang kanyang manner, siya ang naging kasangkapan at tayo may pasasalamat sa kanya dahil sa kanyang kaalaman at galing ay nakapagbibigay siya ng lunas sa pinagdadaan ng kahirapan. Ganun pa man, meron tayong nakikita nga na dalawang mukha, ang mukha na balisa pero hindi alam ang gagawin at mukha na mukhang walang pakialam pero siya ang nakakaalam kung anong gagawin. At bagamat ang doktor ang mas nagbibigay noong ang masasabi nating siya ang nakapag-alis nung kahirapan, hindi ba't ang masasabi nating mas meron tayong nakapag-antig ng ating damdamin at masasabi nating doon may pag-ibig tayo. Yun yung nakakahipo ng ating puso. Ay yung mahal sa buhay na umiiyak kahit na hindi niya alam yung gagawin, kahit wala siyang naitulong doon sa kanyang mahal sa buhay, kundi nadalin siya doon sa doktor, ay masasabi nating kamangha-mangha at mas mahalaga sa atin yung kanyang pag-ibig. Ang ating Diyos ay isang mabisang tagapagligtas. Alam natin na siya ay makapangyarihan at kung siya ay magloob na magligtas kahit ang pinakamasahol na makasalanan, alam natin na ito'y kaya ng kanyang kapangyarihan. Ngunit nauunawaan ba natin at nasa isipan ba natin na ang kanyang pagliligtas maging sa pinakamasahol na kasalanan sa likod nito ay isang malalim na pag-ibig? Na pag-ibig ang nagtutulak sa Diyos upang siya'y kumilos na magligtas, maging ng kamuhimuhing makasalanang tao. At kung ang Diyos ba ay mabisang tagapagligtas at siya'y makapagdadala sa atin paalis sa kapahamakan, may pakialam pa ba tayo kung ang Diyos ay umiibig sa kanyang mga inililigtas? Dito sa talata ni Juan, ay gustong idiin ni Juan na ang Diyos ay umiibig at ayaw niyang magkaroon tayo ng kahit anong iba pang larawan tungkol sa Diyos o pag-unawa sa kanyang pagkilos. Ayaw niya na isipin nating walang pag-ibig sa kanyang pagliligtas. Gusto niyang idiin, oo, ang Diyos ay umiibig sa lahat ng kanyang nililigtas at sa makikita natin kanyang pagdidiin dito ay nakukuha natin ang mensahe na mahalagang maunawaan natin na ang Diyos sa kanyang pagliligtas ay puno ng pag-ibig. Dito sa talatang ating binasa, John 3:16-17, ito yung pinakakilalang talata sa buong Biblia. Ito ay nagmumula doon sa usapan ni Juan at si Nicodemo. Noong sabihin usapan ni Jesus at ni Nicodemo. Noong sabihin ni Jesus kay Nicodemo na ang tanging paraan lamang para makapasok sa kaharian ay naisilang kamuli ay hindi ito maunawaan ni Nicodemo. How can these things be? At dito nga sa verse 15, dun yung huli sa paliwanag ni Jesus kay Nicodemo, bagkat kailangang maitaas ang anak ng tao upang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay. So naipaliwanag na naihayag na ni Jesus doon kay Nicodemo kung bakit mayroong daan sa kaligtasan. Bakit maging ang makasalanan, sasampalataya lamang siya ay magkakaroon siya ng buhay. Dahil itataas ang anak ng tao at sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, ng kanyang kamatayan sa krus, ay nabubuksan ng daan
patungo sa buhay na walang hanggan. So naihayag na ni Jesus at naibigay niya na yung pangako na may kaligtasan doon sa kamatayan ni Hesukristo. At itong John 3:16 ay makikita natin ito'y paliwanag doon sa John 3:15. Yung kilalang talata ay kadalasan nagsisimula sa salitang God at hinahayag na God so loved the world. Pero kung atin ngang babalikan sa konteksto, ito ay paliwanag na pinapaliwanag kung paano tayo nakakasiguro, paano nangyari na merong daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit ang mga makasalanan ay nagkaroon ng pag-asa na mabuhay na sasampalataya lamang sila, magkakaroon sila ng buhay. At ito ang punto ng John 3:16, gusto niyang iliwanag na ito'y nagmumula sa pag-ibig ng Diyos. Kaya ito'y nagsisimula sa salitang sapagkat. Sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ganoon inibig ng Diyos ang sanlibutan. Isinugo niya ang kanyang anak upang lahat ng sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng buhay at hindi mapapahamak. So, nakikita natin dito, sa aking paniniwala, mayroong debate sa buong talatang ito kung ang nagsasabi ba nito ay si Juan o si Jesus. Dahil malinaw naman na si Jesus ang nagsasalita, kausap niya si Nicodemo. Pagdating hanggang sa John 3:15, malinaw na si Jesus ang nagsasabi nun. At ngayon sa marami sa mga tinatawag na red letter Bible, na yung mga Biblia ay kinulayang red, yung mga letters na si Jesus supposedly yung nagsabi, ay yung John 3:16 ay kinukulayang pula. Pero in Greek, maliban sa wala naman kasing quotation marks in Greek, kaya hindi malinaw kung saan natapos yung quotation na si Jesus yung nagsasalita, ay merong kapansin-pansin na pagbabago sa pananalita, sa tono at sa paliwanag. Una, ang paliwanag ni Jesus ay kausap niya si Nicodemo. Pero dito sa 3:16 to 17 ay nagkaroon bigla ng mundo, inulit yung mismong kakasabi lang sa John 3:15 at bumalik yung lingwahe simula John 3:16, bumalik yung lingwahe na nakita nating si Juan ang nagsabi mula sa John chapter 1. So sa aking palagay ay ito'y si Juan ang nagsasabi. Ngunit si Juan man o si Jesus ang nagsasabi, ito'y kapuna-puna na yung John 3:16 to 17 ay kagulat-gulat na talata dahil ang layunin lamang nito ay ipaliwanag ang puso ng Diyos. Para bang ayaw niyang magkaroon tayo ng kahit anong maling pagkaunawa kung anong puso ng Diyos sa pagliligtas. Dahil kung titignan natin ang nilalaman ng 16 to 17, ang pinapaliwanag nito ay ang motibo ng Diyos, ano ang kumilos sa Kanya para siya'y magligtas at ano ang Kanyang layunin. Ito ay mga bagay na hindi natin makikita sa isang tao. Hindi natin alam kung ano ang magpapakilos sa isang tao, hindi natin mahuhusgahan. Kung may pag-ibig ang isang tao, depende sa anong itsura niya sa panlabas. At ito'y malalaman lamang natin kung ibahagi sa atin ang kanyang puso. Pero itong John 3:16 to 17, ang layunin lamang niya at nilagay siya dito, si Jesus man yan o si Juan, ay parehong ang nais na gawin ay ibunyag sa atin anong nilalaman ng puso ng Diyos na nagligtas. At ang kanyang motibo ay pag-ibig, ang kanyang layunin ay hindi pagdala ng hatol, kundi pagliligtas. So makikita natin na ang gustong gawin ni Juan o ni Jesus dito sa mga salitang ito ay idiin sa atin na huwag tayong magkamali sa pag-unawa sa Diyos, sa kanyang pagkilos. Ang kanyang pagliligtas ay sigurado tayo at huwag tayong magkamali na ito'y mula sa pag-ibig at may layuning magligtas. God so loved the world that He gave His Son, at God sent His Son into the world not in order to condemn the world, but in order that the world might be saved through Him. Yung parehong talata 16 at 17 ay parehong nagsisimula sa sapagkat ayaw bitawan ng Espiritu ng Diyos na yung pagpapaliwanag gusto niyang siguradong alam ng mga mananampalataya
na makakabasa ng salitang ito na ang puso ng Diyos sa pagkilos niyang isugo ang anak ay pag-ibig at pagliligtas. At makikita natin ang punto ng mga salitang ito na huwag tayong magkamali doon sa puso ng Diyos, na huwag maalis sa ating pag-unawa na ang pagkilos ng Diyos sa kanyang pagligtas ay mula sa kanyang pag-ibig. Na ito'y dahil siya'y umibig, kaya niya isinugo ang kanyang anak, at upang magligtas, kaya niya isinugo ang kanyang anak. Ano bang mangyayari kung tayo ay magkaroon ng maling pagsukat sa motibo ng Diyos o sa layunin ng Diyos? Anong nangyayari kapag kapag yung pagtingin natin sa Diyos at pagpinta natin sa Diyos sa kanyang isipan, sa ating isipan, habang alam natin, kinikilala natin na siya yung nagliligtas, na isinugo niya ang kanyang anak, ngunit nawawala sa ating isipan na ang kanyang motibo, nawawala sa ating pananampalataya na siya'y kumikilos sa pag-ibig. Anong kinakalabasan nito? Tulad nga, minsan ang binanggit ko kanina na kung meron man tayong pasasalamat doon sa doktor na magdadala ng lunas, ay ganun lamang din. Meron tayong pagtanaw ng utang na loob sa kanya, meron tayong pasasalamat sa kanya, pero hindi tayo magkakaroon ng masasabing pananampalataya sa kanya, pagtitiwala ng ating buhay sa kanya, mainit na pag-ibig sa kanya, na magkaroon ng warm affections for the doctor. Dahil hindi natin siya nakitaan ng pag-ibig. Bagamat tayo'y may pasasalamat na sa pamamagitan niya, nagkaroon ng lunas sa ating pinagdadaan ng kahirapan, ay yung pagtingin natin sa kanya ay nababawasan dahil hindi natin siya nakikitaan ng pag-ibig. At sa huli pa nga, ang mas pasasalamatan natin at mas bibigyan natin ng pasasalamat sa paggamot sa atin ng doktor ay yung mga umibig sa atin, yung magulang natin o mahal natin sa buhay na nagdala sa atin sa doktor, o ang Diyos na kinikilala nating kumilos sa likod ng doktor, na sa ating pananampalataya ay alam nating kumilos siya sa pag-ibig, na doon natin ibinibigay ang ating pasasalamat. Pero kung mangyari na sa pagtingin natin sa kaligtasan ng Diyos, sa pagbigay niya ng kaligtasan, pagsugo niya sa kanyang anak, ay nakakalimutan natin na siya'y kumilos mula sa pag-ibig at upang magligtas, ay ganun din ang mangyayari. Ay hindi natin ibibigay sa kanya ang tamang pasasalamat o hindi yung pag-ibig na narapat sa isang tagapagligtas na umiibig sa atin, kundi para bang meron lamang tayong utang na loob, na meron lamang tayong kagustuhan na ibalik sa kanya ang kabutihang ibinigay niya sa atin, pero hindi mula sa pag-ibig, hindi mula sa pananampalataya at kagustuhang ibigay sa kanya ang malugod na pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ganito nga ang nangyari sa sa buong mundo. Ganito ang pagkakasabi ni John sa John chapter 1 verse 10 ay na the light was coming into the world, and he was in the world, and the world was made through him, yet the world did not know him. Nandun na sila sa harap ng liwanag, nandun na ang tagapagligtas, ang daming naghayag sa kanila na ito ang tagapagligtas. Ito si Nicodemo, nakita na isa siyang guro mula sa Diyos, ngunit hindi pa niya naunawaan. Sabi ni Jesus, hindi pa siya sumasampalataya. Ito ay hindi pa napunta doon sa pagkilala na mayroong pag-ibig sa likod ng pagkilos ng Diyos na iyon, at hindi nila matanggap, hindi nila maunawaan itong nangyayaring ginawa ng Diyos na dumating si Jesucristo. Kaya maaaring nangyayari din to maging sa mga mananampalataya at maging sa atin. Sa harap ng ating pagkilala na tayo'y naligtas sa pamamagitan ni Jesucristo lamang, sa awa ng Diyos lamang, minsan namamaliit natin sa ating puso, sa ating pananampalataya, ang pag-ibig ng Diyos sa atin. At ang nangyayari, ang ating pagtiwala sa Kanya, ang ating pagtingin sa Kanya ay nagkukulang din. Ito'y nangyari sa bayan ng Israel. Basa natin sa Malakay, sa
pasimula nito ay ganoon nga ang sinasabi ng Diyos sa bayang Israel. I have loved you, but you say, how have you loved us? Ganun ang nangyari sa mga tao sa bayan ng Diyos. Pinakitaan na sila ng pag-ibig, pero ang tugon natin, paano? Hindi namin nakikita, hindi namin nauunawaan na ikaw ay umibig sa atin. At siguro masyadong abstract ito tingnan, pero hindi ba kung ating pagnilay-nilayan, ating tingnan sa salamin ng ating mga sarili, ilapit natin ngayon, ay baka makita nga natin na nagkukulang tayo sa pagtiwala na ang Diyos ay umibig sa atin, na ang kanyang pagkilos ay sapagkat inibig niya tayo. Ang mga Reformed Christians, kapag tingnan natin, isurvey natin kung anong pananaw ng lahat ng mga tao sa Reformed Christian. Tingnan nyo sa Wikipedia o hanapin nyo ang impression ng mga tao at maging sa atin. Tanungin natin sa ating sarili, ano ang mga unang pumapasok sa ating sarili na description kapag sinasabing ang Christian na yan, ang mananampalataya na yan, ang iglesia na yan ay Reformed. Ang mga una nating may isip ay una, seryoso sila sa doktrina. Meron silang pagsiseryoso sa theology, sharp ang kanilang theology. Ganoon ang isang Reformed theologian ay siniseryoso niya ang kanyang pag-aaral, ang kanyang lengguwahe, ang kanyang pag-aaral ng salita ng Diyos. Ganon din ang mga Reformed Church, ang mga mas impression sa kanila ay ang kaseryosohan sa kanilang pagsamba, ang strictness nila sa manner, decorum, sa worship, at kung ano yung solemnity and atmosphere na kanilang mararamdaman. So ganun sa pananalita sa Reformed Christian, ang lumalabas sa kanila ay kaseryosohan sa theology, sa pagsamba o sa kabanalan. Madalang nalalabas ang lengguwahe na mga Reformed Christian, yan yung mga humaling sa biyaya ng Diyos. Yung mga magalak sa pag-ibig ng Diyos. Hindi natin karaniwang maiisip yun na tayo mismo. Hindi natin yun na sasagi sa ating isip about a Reformed Church. Ay, yung Reformed Church na yan, masaya ba sila? Yung Reformed Church na yan, pag pinipicture natin, ito ba ay maiisip natin in our minds na sila'y naggagalak, na naunawaan nilang malalim ang pag-ibig ng Diyos sa kanila sa mukha ni Hesukristo. Ito ay isang kabalintunaan na dapat nating aminin sapagkat supposedly ang distinctive ng pagiging Reformed Christian ay una, the doctrines of grace. Na tayo ay mga humahawak sa doktrina ng biyaya. At yung mismong pinakapahalagahan natin, yung history ng Reformation ay nagsimula nung kanilang maunawaan na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos tinatanggap sa pananampalataya lamang, at ito'y nagbibigay ng assurance sa atin. At yun yung nadiskubre o na-rediscover nung panahon ng Reformation, at ito'y ikinagalak. At kaya nga yung makikita nating lengguwahe, doon palang halimbawa sa isa sa mga unang, sa Shorter Catechism, ano ang buhay ng isang tao? To glorify God and enjoy Him forever. Pero anong nangyayari sa atin? Di ba pag pinag-uusapan yon, o tandaan nyo, inuna yung glorify, yung enjoy, isipin nyo na lang next time. Pero tandaan nyo, pangunahin yung glorify. At ang ibig sabihin nun, seryosong pagsunod sa Kanya at magalak ka dun. Yun yung gusto nating maliitin, yung salitang enjoy o yung kagalakan, at yung pamumuhay sa magalak na pag-ibig ng Diyos. Yun ding Heidelberg Catechism, question 1. Ang unang tanong, what is your only comfort in life and in death? Ano yung pangalawang tanong? How am I to live and die in discomfort? Hindi ba yung kanilang buong nais ay mamuhay at mamatay doon sa kaaliwan na meron tayo kay Hesukristo? So ito yung dating humuhubog sa itsura ng Reformed Christianity, ng tradisyon na tinatayuan natin. Ngunit sa kinalaunan ay para bang nagkakaroon ng pag-aalala
na ay masyadong grace, ay masyadong love yung usapan, masyadong enjoy. Doon tayo sa glorify, doon tayo sa holiness. Hindi nakikita na ito'y magkakasama at lahat ng ito ay dapat na makita natin yung ating enjoying of God, yung pagpapakita na nagagalak tayo sa Diyos in all our circumstances, yun ay nakaluluwalhati sa Diyos. Merong isang Reformed Baptist preacher na kanyang inilalament yung kalagayan nga ng Reformed Church today. Ito nga ay medyo naiba from the historical na Reformed tradition. At kanyang tinitingnan ngayon, di ba nga supposedly tayo ay mga preachers of grace, tayo ay tumatayo dito sa the gospel. Ngunit bakit ang ating mensahe, imbis na for God so loved the world, parang mas papasok pa na ang ating mensahe ay for God so hated the world, that He gave His only Son, that whosoever believes in Him shall not perish and have everlasting life. At hindi ba kung painggan natin yung salitang yun, pinalitan natin completely to the opposite. God so hated the world. Hindi ba parang kasya siya sa ating Reformed theology? Parang pasok na yun yung nangyari nga na God so hated the world. At dahil sa kanyang puot sa kasalanan, kaya niya isinugo ang kanyang anak upang puksain na ang kasalanan ng tuluyan. At kailangan nyo seryosohin na ang kasalanan ay sobrang sama. Kaya sumampalataya kayo kay Jesucristo, yun lamang ang tanging daan para maligtas sa biyaya lamang ng Diyos. Ngayon, ang nangyari, nagturo pa rin tayo ng biyaya lamang, Kristo lamang, pananampalataya lamang, ngunit hindi ba namaliit yung pag-ibig ng Diyos na nasa likod ng pagliligtas na yun? At ang kinakalabasan nga nito, para bang minamaliit o dina-downplay yung pag-ibig dahil for some reason ay nagmukhang nakakahiya. At sa salita nga ni Pablo, seems the gospel is something to be ashamed of. Yung ebanghelyo, dahil masyadong basic, dahil masyadong love ba, o dahil masyadong gracious, it is something to be ashamed of. Merong sabihang God is love. Ito ay isang diretsong verse. Again, ang isa sa mga common na articles na makikita natin sa mga Reformed websites tungkol sa God is love ay nabalansihin daw ito. Dahil baka masyadong love, kaya lagyan nyo ng God is wrath. Meron namang mga mas matatalas na Reformed theologian na actually, ito nga ay nakatulong at least yung sharpness natin in Reformed theology na dapat nating matutunan mali sabihin yun. Mali sabihin na God is wrath. The Bible says God is love, pero hindi natin maaaring sabihin na God is wrath. Love is an essential attribute to God, and in eternity past, nung wala pang nilikha, at God by Himself, in enjoyment of Himself, is full of love. Hindi natin masasabi na siya'y puno din ng galit dahil walang kasalanan nung panahon na yun, walang object of wrath. Ang wrath is the relation of His attribute of holiness sa kasalanan. So, hindi natin dapat parang balansihin ang love with wrath. Kung makikita nga natin maging sa Biblia, ang Diyos ay hindi nagbibigay ng ganitong balanse. Sa pagpapakilala ng Diyos mismo, sasabihin niya, I visit iniquity to the third and fourth generations. But yung nagpapakita siya ng abounding in steadfast love up to 1,000 generations. Diba yung walang balance at ulang layo, 3 and 4 saka 1,000. Ganoon ang Diyos sa kanyang pagpapakilala. Love is an essential attribute to God. At kung yung galit ng Diyos sa kasalanan at yung kanyang katakot-takot na puot sa kasalanan ay dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang mga nilikha, sa kanyang mga hinirang. At hindi natin masasabi na ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagliligtas ay dahil sa kanyang puot. Kundi, ang tama lamang na masasabi natin, nagsugo ang Diyos ng tagapagligtas sapagkat inibig niya ang sanlibutan. Ganito niya inibig ang sanlibutan, ganito niya inibig ang lahat ng mga sasampalataya sa Kanya.
Kapag tayo ay merong pagmamaliit doon sa pag-ibig ng Diyos at gusto lamang nating ito ang kasalanan, wala kang ibang pag-asa kundi si Jesucristo, hindi ba ang mangyayari? Sumampalataya man sila, ang pananampalataya nila ay dahil lamang wala silang choice. Yun lang naman yung daan para maligtas. Di tatanggapin ko na. Di para siyang napilitan lamang sa kanyang pananampalataya. Ganon din yung kanyang buhay supposedly of gratitude, naligtas niya ako. Doon sa wala akong choice na ito na yung pinakadaan lamang para ako'y makaligtas sa kapahamakan. Dahil niligtas niya ako, ang aking pamumuhay ngayon ay babayaran ko lamang, babalik ko sa kanya yung kanyang kabutihan. Mag-iiba ito ng malayo kung ating maunawaan ang katotohanan na ang ating pagliligtas, ang pagliligtas sa atin ng Diyos ay nagmula sa kanyang pag-ibig. Kapag ang kontekstong ito na naunawaan natin, kaya niya isinugo ang kanyang anak, kaya tayo nagkaroon ng pag-asang maligtas, ay dahil inibig tayo ng Diyos, sapagkat inibig tayo ng Diyos. Mag-iiba ang mukha ng pananampalataya. Ang pananampalataya sa Diyos na umiibig ay pagtitiwala. Pagtitiwala na mabuti ang kanyang plano para sa atin, mabuti ang kanyang inaalok sa atin, hindi man natin nakikita kung ano ang hinaharap natin, ay nakatingin tayo sa kanya dahil alam natin na siya ay may pag-ibig sa atin, pagtitiwala sa kanyang pag-ibig, kaya tayo sumasampalataya sa kanya. At ganun nag-iiba din ang mukha ng buhay na nagpapasalamat, ang gratitude ng isang mananampalataya na nakita niyang naligtas siya mula sa biyaya dahil may pagkilala siya na ang kanyang buhay ay mula sa pag-ibig ng Diyos. Ang kanyang pagsunod ay hindi na may utang na loob ako sa kanya kaya ibabalik ko yung kanyang ginawang mabuti para sa akin, kundi ito'y magalak at may hopeful na pagtingin na nakikita niya itong mga kautosang ito ay nagmula sa Diyos na umiibig sa akin. At ito'y ang buhay na inilaan niya para sa akin, sigurado ako ito'y ang magdudulot sa akin ng kagalakan. Alam ko na ito'y magdadala sa akin sa magandang hinaharap dahil alam kong ang Diyos na naggabay sa akin dito ay Diyos na umiibig sa akin. Kaya't yung ating pamumuhay o pagsunod sa Kanya in gratitude ay nag-iiba din ang muka kung nauunawaan natin na ito'y nagmula sa isang umiibig na Diyos sapagkat inibig tayo ng Diyos. Kaya nga, kailangan natin tulad ng idinidiin dito ni Juan, na unawain natin yung puso ng Diyos. Hinahayag sa atin ng salita ng Diyos kung ano ang kanyang puso sa likod ng kanyang pagkilos, na ang kanyang motibo sa pagliligtas ay dahil may pag-ibig siya sa atin. At ang kanyang layunin ay hindi upang magdala ng hatol, kundi dalhin ang buhay na walang hanggan. Kaya't ang ating Diyos ay hindi tulad nung manggagamot na walang pakialam sa kanyang pasyente, maaaring meron lamang siyang passion sa kanyang profession o kaya ay kung anong kadahilanan ay meron siyang pagkamuhi sa sakit. Kaya siya may kumikilos ng may magaling sa paggagamot sa kanyang mga pasyente. Kundi ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang pagliligtas ay sapagkat inibig tayo ng Diyos. Dito sa ating talata ay kiniklaim ni John na ang pagkilos ng Diyos, ang kanyang pagliligtas ay for God so loved. Sapagkat gayon na lamang ang kanyang pag-ibig, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos. Pero pagkatapos nun ay hindi siya nagbibigay ng kahit anong argumento. Hindi siya magbibigay ng patunay na sasabihin niyang for God so loved. At paano natin nalaman na pag-ibig yan? Hindi na meron siyang mga logical, philosophical arguments para patunayan na ito ay pag-ibig. Kundi sa sumusunod ay ibibigyan lamang niya ng description kung ano ang ginawa ng Diyos. At sa pagbigay lamang niya kung anong ginawa ng Diyos ay para sa kanya isa na itong malinaw na pagpapakita na ito ay pag-ibig. At sabi niya, God so loved the world that He gave His only Son. At itong
ginawa na ito ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ito'y malinaw na dapat sa atin. Ang unang sasagi sa ating isipan ay dahil meron siyang matinding pag-ibig. Ganoon kalubos ang kanyang pag-ibig, kaya siya willing na gawin ito, bagamat si Jesus ang kanyang kaisa-isang anak, ito ibinigay niya. Kung ating iisipin na ang willingness ng Diyos na gawin ito ay nagmula lamang sa dahil ganun na lamang ang puot ng Diyos sa kasalanan, at kaya sa kanyang matinding pagkainis o pagkagalit sa kasalanan ay itinapon na din niya ang kanyang anak para bayaran yung kasalanan. Hindi ba ito isang horrific God na hindi natin iisiping sampalatayanan, sambahin o ibigin? Kaya doon pa lamang sa pagpapakita na ito ang ginawa ng Diyos, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak, ay malinaw sa atin agad na ito ay hindi maaaring nagmumula pa sa kahit ano sa Diyos, kundi sa pag-ibig. Isang magandang observation tungkol dito ay na ito na yung pinaka-ilalim na ground. Yun ang pagbibigay ng pag sinasabing sapagkat o for or because. Ang ibig sabihin nito ay magbibigay ka ng ground, at yung salitang ground ay naisip natin yung pinakatungtungan o yung pundasyon. At yung isang sinabi ni Charles Spurgeon ay na makikita mong wala ka ng ibababa pang ground. Wala nang nasa ilalim niyan. Hindi nagkaroon ng pag-ibig ang Diyos dahil nakita niya ang mundo at mayroong kung anong kagandahan doon. In that world, in that arid desert, there was no love, there was nothing pleasant, there was no flower blooming. But yung love na ito, saan ito nanggaling? Sa Diyos lamang din. Hindi nagmula sa kahit ano sa tao, hindi ito nagising ng kahit ano sa tao o dahil ang mga tao mismo o ang mundo ay kaibig-ibig, kundi ang Diyos ay umibig dahil siya ay pag-ibig. Kaya God so loved the world, ito na ang pinaka-ilalim, pinaka-pundasyon ng dahilan. Kaya tayo makakasigurado na may daan ng kaligtasan. Because o sapagkat inibig tayo ng Diyos. Wala nang dahilan pang bago yun. At maliban doon, yung sumunod nga na ipinapaliwanag ni Juan, maliban sa kanyang motibo, ano yung pundasyon o ground, ay kanya ding inilahad na ang purpose ng pagliligtas is for eternal life. Na kung ang layunin lamang ng Diyos ay puksain ang kasalanan dahil yun ang kanyang ikinagagalit, yun ang motibo niya, diba, yung ang mangyayari doon, yung pagkaloob niya ng eternal life sa mga tao, itatayo yung mga niligtas niya na sa kanyang presensya na wala namang ginagawa, walang pakialam. Dahil nga, naalis ko na yung kasalanan, ba't kayo nandito sa akin in front of eternity? Kundi, ang ginawa ng Diyos sa kanyang pagliligtas ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan, dinala niya sa kanyang piling itong mga dating makasalanan at kanyang ikinilos na sila'y baguhin ang kanilang puso, pagkalooban ng pagkabanal at sila'y dalhin sa kaluwalhatian ng walang kapintasan at ngayon sila'y bubuhusan ng pag-ibig ng Diyos. Ito ay ang kanyang layunin ay sila'y buhusan ng pag-ibig magpawalang hanggan, hindi lamang mula sa kanyang puot sa kasalanan, kundi sa kanyang layunin na magbuhos ng pag-ibig ng walang hanggan. Kaya nga, napakaganda na ating mabalikan o masariwa sa atin itong kaligayahan na meron tayo. At ito ang ikagalak natin sa ating pananampalataya at sa ating buong buhay, na ang ating kaligtasan ay nagmula doon sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat inibig tayo ng Diyos. Isang magandang pangarapin at isang hangarin ko nga sana na mangyari kung sasabihing reformed. Kapag sinabing, may reformed church doon,
ang maiisip sana nila, mapipicture nila, ay ang sweet siguro ng mga tao doon. O ang init siguro ng pag-ibig doon. Alam kong doon sa Reformed Church ay may pangangaral ng pag-ibig at biyaya ng Diyos na hindi abot unawain ng makalupang kaisipan, kundi nakita nila sa paghahayag ng Diyos ng kanyang pag-ibig. Sila'y may magalak na pag-unawa sa malalim niyang pag-ibig. At kung mangyari man na hindi makabit yun sa reform, kahit na iwan na natin yung label na reform, hindi ba ito naman ang sinabi ni Jesus na by this the world will know that you are my disciples if you love one another. Kung ang nakikita sa inyo ay pag-iibigan na sa kabila ng inyong mga kasalanan sa isa't isa, sa kasalanan sa mundo, kabila na kayo'y hindi naman kaibig-ibig, pero kayo'y nakikitaan na nag-iibigan kayo, nakikita na ay, mga disipulo yan ni Kristo dahil ganun si Kristo. Si Kristo na umibig sa mga hindi kaibig-ibig, na laging umiibig sa atin at yung kanyang pagliligtas ay sapagkat inibig niya tayo. Ngayon, ang ating yang pagkakakilanlan bilang Reformed Church ay mas kilala tayo sa mga doktrina ng sovereignty o ng kapangyarihan ng Diyos o ng kabanalan at yung mga bagay na yun ay hindi naman natin bitawan at magkaroon lamang ng isang flowery picture of God na para lamang tayo ay mas ma-define ng pag-ibig. Hindi pag-ibig yun kung aalisin natin ang lahat ng ibang mga katangian ng Diyos. Ngunit dapat nga na ang lahat ng ito ay mabalot o matumungtong doon sa ground, sa pinaka-attribute of God, that ang kanyang pagkilos in His sovereignty, in His power, at yung kanyang pakikitungo sa atin in holiness, yung kanyang puot sa kasalanan at yung kanyang pagdidisiplina sa atin. Lahat ito ay sapagkat inibig niya tayo. At kung nakikita natin ang mga pagkilos na yun ng Diyos na nagmumula sa kanyang pag-ibig, ay ganoon ngang makikita sa atin bilang isang iglesia, bilang mga mananampalataya, na tayo'y mga inibig ng Diyos, na tayo'y mga nakasumpong ng pag-ibig ng Diyos, ng kanyang biyaya, at na tayo'y mga masasabing, we have tasted and seen that the Lord is good. At mukhang talagang sa kanilang pananampalataya, naunawaan nila kung sino ang Diyos, kaya't sila'y may kagalakan sa natumingin sa Diyos na umiibig sa kanila. Ang ganitong pagtingin na ibalik natin doon sa tuntungan ng for God so loved, na sapagkat ang Diyos ay ganoon umibig. Ibalik natin sa tungtungan na yun ang ating pag-unawa sa Diyos. Ito'y makapagpapalakas halimbawa ng ating pag-iebanghelyo. Sapagkat kapag tayo'y nangangaral at tumatawag sa pananampalataya at tinatawag ang mga makasalanan na sila'y sumampalataya, ay tinatawag natin silang sumampalataya sa Diyos na umiibig, sa Diyos na may mayamang pag-ibig hanggang sa walang hanggan. At ganoon ang ating panawagan sa kanila. Ito ang Diyos na bubuhusan kayo ng pag-ibig hanggang sa walang hanggan kung kayo tumalikod sa inyong kasalanan at kumapit sa Kanya. Yun lamang ang hinihiling sa inyo, hindi na kayo'y maging perpekto sa Kanyang harapan, kundi na kumapit kayo kay Hesukristo at ibihis sa inyo ang Kanyang katwiran, ay sa buong walang hanggan kayo'y Kanyang bubuhusan ng pag-ibig. Dahil sa pagbalik sa tuntungan ng for God so loved, ay magkakaroon ng kapangyarihan ang ating pangangaral ng Ebanghelyo. Ganon din, actually, na mapapalakas nito ang ating pagsunod, ang ating pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Madalas nga na pinag-aalala tungkol sa pangangaral ng grace, grace, love, love, gospel, gospel, ay na baka daw ang mga tao ay walang bahala sa kanilang pagsunod, hindi maging seryoso sa kabanalan. Ngunit hindi nauunawaan doon na ang tunay na kabanalan ay pag-ibig. Hindi maaari na ang kabanalan ay
pagiging disiplinado lamang sa paggawa ng mga gawain o na gagawin mo lamang ang mga ipinag-uutos sa iyo sa panlabas at magmumukha kang kaaya-aya sa mundo at ikaw ay hindi kagagalitan dahil wala kang sinasaktan, hindi yun ang kabanalan. Ang kabanalan na tunay ay pag-ibig sa Diyos. At ito'y mangyayari lamang na tayo ay iibig sa Kanya kung ating nauunawaan na Siya'y umibig sa atin. Siya ang naunang umibig sa atin. Kaya kung tayo'y babalik doon sa katotohanan na tayo'y iniligtas for God so loved, na ganoon ang pag-ibig niya, ay ngayon tayo'y mas magkakaroon ng pagkasigasig na siya'y ibigin din, siya'y sundin at gawin ang mga tungkulin na iniatang niya sa atin ng may kagalakan at pag-ibig at hindi lamang performance kundi a true love to God from a heart purified by faith. At sa ganito, mababalik tayo doon sa itsura ng Reformed Christianity that is living and dying in the comfort of Christ. Ganoon ang kagalakan na maging harapin ang kamatayan ng paghihirap ng may kaaliwan kay Kristo. Dahil nakikita natin na ganun kalawak o kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapat ito upang tabunan ng anumang hirap o lungkot na ating pinagdadaanan sa mundo. At ganun din tayo nga'y matutulungan na puntahan yung ating chief end na tayo ay we glorify God and enjoy Him forever. Or may mga nagmumungkahi, though hindi ko yung susundin necessarily, to glorify God by enjoying Him forever. Pero ito nga ay may punto sapagkat kung tignan natin yung sinasabi sa Westminster Shorter Catechism and Larger Catechism, ay hindi sinabing the chief ends of man, kundi the chief end of man is to glorify God and enjoy Him. Yun ay magkasama. Ang pinakalayunin natin bilang mga tao ay sa pagluwalhati sa Kanya habang tayo ay nagagalak sa Kanya. Yun ang ating chief end. Mapupunta tayo doon sa ganitong buhay na may kagalakan sa pag-ibig ng Diyos kung ating laging sasariwain. Ang katotohanan na ito, minsan nakukubli sa atin, minsan nahihiya tayo na aminin, ngunit ito ang ihinahayag ng Diyos sa atin at gusto niyang ipakilala sa atin ang kanyang pagliligtas ay sapagkat inibig niya tayo. Sa ganito ay maunawaan natin ang Diyos natin ay hindi tulad ng isang ama na hindi alam kung anong gagawin sa kanyang may sakit na anak at balisang-balisa dahil sa pinagdadaanan at hirap ng kanyang anak pero hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. At hindi rin siya yung doktor o manggagamot na parang walang pakialam, kayang magbigay ng lunas, ngunit hindi walang pag-ibig, kundi ang ating Diyos ay makapangyarihan, banal, at soberanong Diyos at ang kanyang pagkilos in His power, holiness, and sovereignty is not out of anything else but because God so loved us. At ito ang ating tuntungan, ito ang ating ipamuhay. God so loved us. At ito ang nagbibigay sa atin ng lakas na sumampalataya sa Kanya, itiwala ang ating buhay sa Kanya, mamuhay para sa Kanya, to glorify Him and enjoy Him forever because He first loved us. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos sa langit, Ikaw nga ay Diyos na umibig sa amin. Hindi ka pa man namin iniibig, kami man ay may galit sa iyo at pagsuway sa iyong mga kautusan. At hindi pagkaunawa sa iyong kabutihan ay nilalayuan ka namin. Ngunit ikaw sa iyong awa at biyaya ang naunang umibig sa amin. Ikaw ang kumilos upang kami iligtas mula sa kadiliman at patuloy hanggang ngayon. Bagamat kami ay nagpapatuloy sa aming kahinaan at mga kasalanan, ikaw ay pasyensyoso na umaalaga at gumagabay sa amin dahil ikaw ang Diyos na umibig sa amin.
Tulungan mo nga kami, O Diyos, na maunawaan ito, makitang itong ikaw ay naghahayag sa amin na napakadakila ng pag-ibig mo sa amin, hindi abot ng aming pangunawa. Ngunit sa iyong mayamang biyaya, inihahayag mo ito sa amin at binibigyan kami ng kalakasan na matikman ang lalim at haba at ng taas ng iyong pag-ibig sa amin. At tulungan mo nga kami, Panginoon, na sa aming buong buhay patuloy mong palakasin ang aming puso upang tunay naming maunawaan ang lalim ng inyong pag-ibig sa amin. Nang sa gayon, ang aming buong buhay ay maging mainit na pagsunod sa iyong mga kautusan, hindi lamang sa pagtanaw ng utang na loob, kundi sa aming taus-pusong pasasalamat at kagalakan dahil ikaw ay umibig sa amin. At ganun din sa aming pagpupuri sa iyo ay ang lahat ng aming sasambitin sa aming mga panalangin at pag-aawitan ay mga taus-pusong pagpuri dahil ikaw ay may dakilang hindi namin maunawaan na kamanghamanghang pag-ibig sa amin. At samahan mo kami sa lahat ng aming gagawin sa kasangkapan ng iyong salita at sa iyong mga ordinansya ay buksan mo pa sa amin ang iyong biyaya nang kami ay lumakad sa aming buong buhay ng may pasasalamat at pag-ibig. Pamdalangin sa Panginoon Jesus. Amen.